Sa bawat lumang simbahan may kasaysayang hindi na isulat. May dasal na hindi natapos at mga kaluluwang hindi kailanman nakalabas. Ito ang mga kwento ng pananampalatayang tinubos ng dugo. Maligayang pagdating sa bulong ng kadiliman. Ang lihim sa ilalim ng lumang simbahan. Sa bawat kampana ng lumang simbahan, may tinig na hindi maririnig ng karaniwan. Ngunit kapag sumapit ang 2:00 ng madaling araw, doon sila nabubulabog. Noong panahon ng mga Kastila, itinayo ang maraming simbahan sa buong kapuluan. Mga gawa sa bato, koral, at dugo ng mga Indio. Ngunit sa ilalim ng ilan sa mga ito, may mga bagay na hindi kailanman isinulat sa kasaysayan. Sa bayan ng San Bartolome, may isang simbahan na tinatawag ng matatanda bilang simbahan ng mga pighati. Sabi nila, dito raw isinasagawa noon ang pagsasakripisyo ng mga katutubong tumangging magpabinyag. At sa ilalim ng altar, may nakatagong silid kung saan maririnig ang iyak ng mga kaluluwang hindi tinanggap sa langit. Isang gabi, isang binatang historiador na si Rico ang nagpasya na silipin ang lumang simbahan para sa kanyang research. Madaling araw na nang makapasok siya, dala lang ang kanyang ilaw at recorder. Tahimik, walang kahit anong tunog. Hanggang sa tumunog ang kampana 2 beses. Pero wala namang dapat nagpapantay. Habang binabagtas niya ang lumang sahig, napansin niya ang maliit na batong hindi pantay sa iba. Pinindot niya ito at bumukas ang isang butas na may hagdan pababa. Ang amoy ay lumang dugo. Ang pader ay may mga ukit ng mga mukha, mga taong tila sumisigaw. At sa pinakailalim, nakita niya ang isang altar na may nakatayong rebulto ng pari. Ngunit ang mukha ay nilukot ng apoy. Sa tabi nito, may mga kalansay na nakapulupot sa isa't isa. Parang mga taong nagdasal habang nasusunog ng buhay. Biglang tumigil ang ilaw. Tanging hinga ni Rico ang naririnig, tapos isang bulong. Hindi lahat ng nagdasal naririnig sa langit. Nang bumalik ang ilaw, nakaharap na sa kanya ang rebulto. Nakangiti. At sa kanyang recorder, tumatak ang huling tunog bago ito tumigil. Ipinatatago namin ang kasalanan ng simbahan, anak. Kaya ngayon, ikaw na ang magpapatuloy. Kinabukasan, natagpuan ang recorder sa altar. Ngunit si Rico, hindi na nakita kailanman. At sa tuwing tutunog ang kampana sa 2:00 ng umaga, maririnig ang bagong tinig na humihingi ng tulong mula sa ilalim ng simbahan. Maraming lumang simbahan sa Pilipinas na itinayo sa ilalim ng pananampalataya. Pero tandaan mo, hindi lahat ng paniniwala ay banal. Ang iba, kasalanan lang na nakatago sa dasal. Tahimik at payapa ngayon ang Cuyo Island sa Palawan. Ngunit sa bawat pader ng San Agustin Church, may mga tinig na tila ayaw pa rin tumigil. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Itinayo noong panahon ng mga Kastila sa panahong ang pananampalataya at kalupitan ay madalas magtagpo. Dito, pinagtibay ang mga bato gamit ang pawis at dugo ng mga Indio. Mga taong pinilit magtrabaho sa ilalim ng araw, walang pahinga, walang awa. Marami sa kanila na hindi na muling nakauwi sa kanilang mga pamilya.
Maraming nawala at sa katahimikan ng lumang simbahan nanatili ang kanilang mga daing. Hanggang ngayon, may mga kwento ang mga taga-Kuyo. Sa tuwing lumalakas ang hangin tuwing gabi, may mga boses daw na naririnig mula sa lumang kampanaryo. Mga tinig na tila nag-aawitan, ngunit puno ng pigati at galit. May mga nakikita raw na aninong nakasilip mula sa bintana ng choir loft. Mga figurang nakaputi, ngunit ang mga matay tila puno ng hinagpis. Kapag bumabagyo at ang mga alon ay bumabangga sa dalampasigan ng isla, sinasabing maririnig mo sa loob ng simbahan ang mga tinig na umiiyak, humihingi ng tawad, humihingi ng hustisya. Ang ilan sa mga nakarinig, naniniwalang hindi iyon multo ng kasamaan, kundi mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Mga taong namatay sa ilalim ng kamay ng mga banyagang nanakop sa atin. Sa araw ng San Agustin Church ay isang makasaysayang kayamanan. Ngunit sa gabi, nagiging alaala ito ng mga tinig na pinatahimik ng kasaysayan. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa Kuyo at maramdaman mong para bang may nakamasid sa iyo sa loob ng simbahan, huwag kang matakot. Baka isa lang yun sa kanila. Mga kaluluwang naghihintay pa rin ng araw na sila ay maalala. Ako si Jana at ito ang Bulong ng Kadiliman.